Good morning ni Dayan. Good morning sa lahat ng ating mga boss na nakatutok. Dito lamang po yan sa ating programa. At ngayon nga pong Easter Monday, no? I'm sure lahat po tayo galing sa bakasyon at ngayon nga po, balik opisina na po tayong lahat, no? At para nga naman po malaman natin ang aasahang lagi ng panahon for today and for the next few days, syempre para ma-align po natin lahat ng ating mga gawain. Ating po makakapanayam ngayong umaga si Pag-asa Weather Forecaster June Galang. Good morning, Mr. Galang. Good morning, Harry, at maraming salamat. At good morning din po sa mga nanonood ng Good Morning Boss. Alright, Mr. Galang, ano na po bang update sa low pressure area o LPA na ating binabantayan sa labas ng ating park? Kasi may panibago po tayong sama ng panahon na nakita sa labas ng ating area of responsibility. Ito po ba papasok or ine-expect nating pumasok ngayong araw na ito? Ito pong binabantayan nating low pressure area. Sa ngayon po, nasa layong 1,010 km. Dito po sa silangan ng Giwan sa may Eastern Samar. At inaasahan po natin papasok ito within the next 24 hours sa ating Philippine Area of Responsibility. Alright, Mr. Galang, kapag pumasok po ito sa ating PAR, ano po bang mga lugar yung inaasahan nating maaapektuhan ng nasabing low pressure area? Kapag nagtuloy-tuloy po ito as LPA, unang maapektuhan po itong Eastern Visayas, Bicol Region at ito pong probinsya ng Aurora at Quezon. Yung po mga areas na yun makakaranas ng light to moderate rains at thunderstorm. Alright, at Mr. Galang, may possibility po ba na maging bagyo itong binabantayan nating low pressure area? And if yes, nakikita rin po ba natin yung possibility ng paglalandfall nito o didikit lamang po ba ito sa kalupaan? Ano po bang mga senaryo yung ating binabantayan hinggil sa nasabing LPA? Sa ngayon, dalawang senaryo po pwedeng mangyari. Maaaring pumasok siya as LPA at maapektuhan nga po itong Eastern Visayas, Bicol Region at Aurora at Quezon. At pwede rin po itong mag-intensify pero ang track niya medyo palihis po dito sa may Northern Luzon. Alright mga kabayan, dalawang senaryo po yung ating binabantayan at depende nga po yan sa kung mapapanatili ba ng low pressure area yung kanyang bilis at pagkilos. No? So bantayan po natin yan, lalo't pa na 24 hours lamang po yung inaasahan nating period of time para nga po tuluyang makapasok itong nabanggit natin na weather disturbance. At Mr. Galang, sa ngayon po ba kapag kunyari pumasok na itong low pressure area, let's say, no, ano po bang magiging lagay ng ating panahon? Kailan po ba natin ini-expect yung pagde-dissipate nito at yung pagbuti sa lagay ng panahon, especially dun sa mga lugar na matatamaan kagaya nga po ng nabanggit nyo Eastern Visayas, Bicol Region, and then sa Southern Luzon? Pag pumasok po itong LPA na ito at hindi siya nag-intensify, naasahan po natin within the next 2 to 3 days, maaari na itong ma-dissipate. Pero habang hindi pa nag-dissipate itong Eastern Visayas, Bicol Region, makakaranas po ng mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan po. Alright, at Mr. Galang, ito po bang LPA na ito yung meron na po bang direct effect sa ating bansa, sa alinmang bahagi ng ating bansa ngayong araw na ito? Pwede po paki-explain sa amin yung nilalaman ngayon ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa? Sa ngayon po naapektuhan itong trough o yung extended area nitong LPA, itong Eastern Visayas, kaya nakakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan po yung mga nabanggit na residente doon. Samantalang dito sa Metro Manila, kasama na natitirang bahagi ng ating bansa, patuloy po tayo makakaranas ng maaliwalas at maalinsangang panahon ngayong araw na ito. Ayan po mga kabayan, nalaman na po natin yung lagay ng panahon ngayong araw na ito. No? At bilang panghuli na lamang po, Mr. Galang, ano po ba nga aasahan nating lagay ng weather ngayong linggong ito? Para nga naman po matulungan natin magplano ng mga activities yung ating mga kababayan. Paki-explain na po sa amin yung nilalaman ng weekly weather outlook ng Pag-asa at ganoon din po samahan niyo po ng inyong mga special reminders, especially doon sa mga lugar na makararanas ng hindi magandang panahon. Yung po mga residente natin dito sa Eastern Visayas, Bicol Region, Aurora, Quezon, within the next 2 to 3 days, maaari po silang makaranas ng light to moderate rains dahil dito sa papalapit na low pressure area. Pero generally, yung buong bansa, kasama na po dito sa Metro Manila, magiging maganda po ang panahon natin. Pero asahan po natin yung mga biglaang yung mga biglaang pagbuhos ng ulan, lalong-lalo na po sa dakong hapon at gabi, o yung mga tinatawag na isolated rain shower at thunderstorm. Alright, maraming salamat po Mr. Galang at mga kabayan, ngayon nga pong Easter Monday. Ating nalaman ang lagay ng panahon at inihatid po yan sa atin ni Pag-asa Weather Forecaster June Galang. Magbabalik po ang ating ulat panahon makalipas ng isang paalala. Air 21 presents Le Tour de Filipinas, the only UCI-sanctioned international road race in the Philippines, running on its 5th edition. Stage 1 from Clark to Olongapo. Stage 2 from Olongapo to Cabanatuan. Stage 3 from Cabanatuan to Bayumbong, and Stage 4 from Bayumbong to Baguio City. This is Le Tour de Filipinas, gearing up April 21 to 24, 2014. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST.
Ngayon po may binabantayan tayong low pressure area, no, at ini-expect po natin na within 24 hours ay ipapasok ito ng ating area of responsibility. Dapat po nating paigtingin yung pagbabantay natin sa lagay ng ating panahon. Please follow us on Twitter at Panahon TV and please like our Facebook page. Hanapin lamang po yan, panahon.tv. Ang ating website, pwede rin po i-check. It's www.panahon.tv. Antabayanan na rin po mga susunod na ulat ni Weather Darling Obrener. Dito lamang po yan sa Panahon TV Express kung sa walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. At inyo nga pong nakasama ngayong Lunes ng umaga ang inyong weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Back to studio, good morning.